piliin ang kaibigan. Piliin mo yung kaibigan na mas lalo kang magiging mabuting tao. Piliin mo yung kaibigan na maasahan. Piliin mo yung kaibigan na susuportahan ka, pero hindi ka kukonsintihin sa mga kalukuhan mo. Yung tipong siya rin ang magpe-preserve ng pamilya ninyo. Yung tipong kaiinisan siya o katatakutan siya ng kalaguyo mo sapagkat gagawa ito ng paraan para mapaglayo kayo. Yung tipong will bring out the best and not the beast and not the worst in you. Yung tipong kahit mag-away kayo ay hindi kayo mamarites sa ibang tao. At kapag nagkabalikan, yung pagiging magkaibigan ninyo ay hindi ka makararamdam ng kahit katiting na pagbabago. Yung tipong madaling i-maintain. Yung kulang, yung hindi mabigat, mahirap dalhin. Yung tipong pahalagahan ka. Hindi dahil kailangan ka, kundi kailangan ka kasi para sa Kanya, mahalaga ka. Yun yung hanapin natin. Yun yung pahalagahan natin. Saan tayo makakakita ng mga kaibigan ganyan? Sa salamin. Saan tayo maghahanap? Hindi ako nagbibiro. Sa salamin. Sa salamin muna tayo tumingin. Hindi, mirror, mirror on the wall, sino ang kaibigan best friend ko doon? Hindi ganon. Ang ibig kong sabihin, tayo muna ay manalamin and let us ask ourselves, am I the kind of person or friend I am looking? Kung ako ba ay makikipagkaibigan, ito ba ang tipo na gugustuhin kong kaibigan? Kasi alam po ninyo, sabi sa psychology, people tend to attract people similar to them. Kaya nga mayroong kasabihan, birds of the same feather flock together. So, magpakabuting tao ka muna, magpakabuting kaibigan ka, at yung mga mabubuti at tapat na kaibigan, they'll find you. God will ordain these people para mahanap ka at maging kaibigan mo. Isipin po ninyo, kung mataas ang values mo, yung dignity mo, yung integrity mo, magiging madali ba sa iyong makibagay sa mga taong very base ang pag-uugali, yung sinabi ko kanina, mga example, yung basto. Hindi, mahihirapan ka. At mahihirapan din naman silang makarelate sa iyo. Mahihirapan talaga kayong dalawa na bumuo ng isang solid na friendship para sa isa't isa. Kasi magkaibang magkaiba. Ikaw o siya ang kusang lalayo na. Makatutulong yon. Makatutulong yon upang hindi ka matrap sa isang bawal at maling relasyon. Tingnan po ninyo ang Panginoon. Ang Panginoon, abay siya'y para sa lahat. Walang masamang tinapay para sa Kanya. At hindi naman talaga very particular sa pagpili. Lahat welcome sa Kanya. Pero kusang umaalis, yung hindi sa Kanya makatiis. Hindi dahil something is wrong with Him, because something is wrong with them. Kasi mabuti at tapat talaga siya. Kaya lumulutang at nananatili kung sino yung mga taong mabait at tapat din talaga sa Kanya. So, ang unang hakbang sa pagpili ng kaibigan, tapat at tunay na mabuting kaibigan, dapat sa sarili sinisimulan. Merong kasabihan sa Ingles, natatagalugin ko na lang, sabihin mo sa akin ang mga kaibigan mo. At sasabihin ko sa iyo ang pagkatao mo. O pwede nating baligtarin ito as to say, titingnan ko pagkatao mo at magigage ko na kung sino ang magiging mga kaibigan.